Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at teka lang, nangatilong ko. Sun, Moon at Rising sign, kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, wala tayong bida sa ngayon. Maganda kasi kung may description yung bida, diba? Para malaman nyo kung kayo ba yung bida, person nyo o kakilala nyo. Sa ngayon, wala pa ngang lumabas na description. Walang lumabas na tao eh. Pero mamaya, magka-clarifier cards ako, baka doon may lumabas. So, sa ngayon, ang meron tayo ay the Moon, Temperance, 9 of Wands at 6 of Swords. Ano tong the Moon? Ten of Cups. So may bida na tayo, pamilyado. Pero hindi kasal. Five of Cups. So, yung the Moon, teka, yung the Moon kinlarify ng Judgment, Ten of Cups at Five of Cups. So, anong meron dito? Whether nangyari na to. Ayan. Teka, sumabit. Whether nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kaya lang kasi may damon tayo eh. So yung damon sa case na to ay teka, warning sign. So, warning sign. Kasi may judgment tayo eh. Kasi yung judgment natin, magmumukha na tong reconciliation. Or pero maganda yung Temperance eh. Ang dating kasi sa akin, binibigyan tayo ng clue na may warning sign regarding sa ex. Okay? Pero again, pamilyado yung bida natin. Probably single mom, single dad. Pero break na sila ng taong to. So, nandito yung presence ng ex. Whether dumating na to o darating pa lang. Kasi itong taong to,
maaaring mag-cause ng panibagong sadness sa buhay ng iba sa inyo. At dahil nandito tong Five of Cups, kasi yung Five of Cups, kasi pwede rin siyang crying, loss. So, ang dating sa akin, para saan pa yung pakikipag-ayos, di ba? Kung iiyak lang din ulit. Tapos, sabihin nating hindi pinansin ng iba sa inyo itong warning sign. Okay? At ayun, nakipagbalikan pa rin. Tingnan natin ano itong ano to? Nine of Wands. So, okay, binibigyan tayo ng warning sign regarding ex na kung makikipagbalikan sa taong to, parang yung sadness from the past, babalik na naman. Or iyak na naman siya sa taong to, or ang dating baka iwan din siya ulit sa bandang huli. Parang yun yung warning sign sa future na sabihin natin hindi papansinin ng iba sa inyo. Okay? Kasi makikipagbalikan pa rin dito eh. Ano tong Nine of Wands? Well, ang dating sa akin, kasi handa yung bida natin sa kung anumang pagsubok nakaharapin niya sa future, whether sad yan or sadness or positivity, whether negativity or positivity, handa o buo yung loob ng bida natin. Basta ba bumalik na siya or makipagbalikan na yung ex niya sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay mabuo ulit yung pamilya nila. Okay, kasi nandito tong Wheel of Fortune, saka Two of Cups at the Sun, na para bang nagiging resilient sa kung anumang unos ang maaring dala-dala na naman na pagsubok nitong ex sa buhay niya. Na yun nga, sa future, kung ano man yung kaharapin niyang problema regarding dito sa ex niya, handa siyang harapin. Okay, matapang yung bida natin. Basta ang mahalaga sa kanya ay mabuo ulit yung pamilya nila ngayon. Ano tong Six of Swords? So, double 6. Ang bida pala natin ay lalaki. Lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert siya, pero
Ang dating sa akin, mahal talaga nung lalaki or nung babaeng extrovert. So, nang bida na lang. Mahal talaga nung bida yung kanyang XO. Kaya lang may double 6 tayo. Na para bang biniview niya yung relasyon niya bilang special, na para bang kahit na hindi man niya makita yung magandang pagbabago sa relasyon nilang dalawa, umaasa pa rin siya na someday may iba din ang takbo ng kapalaran ng relasyon nila, na okay din ang lahat base sa gusto niyang mangyari. Ang dating kasi, yung iba sa inyo, yung ex nila, pinagpalit sila sa third party. Maraming pwedeng case dito Yung ex ng bida, pinagpalit siya sa third party. May iba naman na kaya iniwan ay dahil walang datong o mahirap sila. Pwede rin na ang reason kung bakit sila na-break dati sabihin nating walang trabaho yung partner, or lagi sila nag-aaway, or naging mahirap ang sitwasyon, masyadong komplikado, or maaring dahil sa insecurity. So again, lahat ng sinabi ko kanina, papasok yung six of swords, na para bang ready yung bida natin na iwan na yung nangyari sa past at mag-move on na. So again, regardless kung ano man yung intuition niya dito, hindi niya papansinin. Basta kasi may tayo, damon bibigyan tayo ng parang something like warning sign na may something wrong. So again, ang mindset nung bida natin kahit anong mangyari, kahit maghiwalay ulit sila sa future, or ewan ko anong gulo na maaring pasukin nila ulit sa future, basta ang mahalaga sa kanya ay magkabalikan sila which is yun din naman ang nangyari dito nagkabalikan sila ulit. Yun nga lang, medyo alanganin kasi maring sa buong taon na to maging okay ang relasyon nila, paano sa mga susunod na taon. Pero again, magiging matapang nga yung bida natin at mahal na mahal niya yung partner niya. So yun ang mahalaga sa kanya sa buong taon na to,
na magkabalikan sila at mabuo ang pamilya. Okay, di niya naiisipin kung ano pang pwedeng mangyari sa future. Kung ano pang problema ang pwedeng nilang kaharapin. Basta ang mahalaga magbalik sa buhay niya itong ex. Kasi mukhang separated yung bida natin pero pamilyado siya. Hindi nga lang kasal. Ngayon, pupunta tayo dito sa clue. Ito yung possible ex-partner ng Sagittarius sa reading na to. Virgo, Gemini, sumama pa to. Virgo, Gemini ulit, Sagittarius. Buti na lang sumama pa to. Kasi mulit yung Gemini. Virgo, Gemini, Sagittarius. Ngayon, kung di man para sa inyo tong reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sa niya. 3 lang. Kasi sumama lang to kaya naging 4. Virgo, Scorpio, Libra. Excuse me. Ngayon, dito naman tayo sa isa pang description. So, kung hindi man tumama sa inyo tong clue natin, edi baka tumama dun sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, exaggerated features. So, may something na exaggerate daw sa hitsura niya. Sabihin natin makapal makeup, mahaba kuko, malaki masyado ang hikaw, kakaiba manamit. So, okay, may exaggerate features tayo dito. Ito, animated eyes. So, baka magaling mag-makeup ng mata. Napapalaki niya yung mata niya. Napapaliit. Or baka inborn na siyang tantalizing eyes. Tignan mo, malaki mata kasi nito So, yung ex ng bida natin ay mas matanda sa kanya. Older than you. Mixed color eyes. Bihira lang kasi itong ganitong mata. Usually sa pusa ko lang nakikita yan. Pero posible pa rin. Yun nga lang, mukhang di realistic kasi 1 in a million case lang yung ganitong case. 1 in a million lang yung ganitong case na pinanganak na magkaiba ng kulay ng iris. Ito green, tas ito blue. So, para mas mukhang realistic. Sabihin na lang natin, iba kulay ng mata, hindi brown. Okay? May someone na iba kulay ng mata. Or, baka nagko-contact lens. Ngayon, ito naman. Ano pang mensahe ang makukuha natin dito? Ibang senaryo di siya dikit. Dito dikit dun sa kanina. Extra lang to. Sweetheart o servant. So, case to case basis. Sabihin natin may iba sa inyo na unmarried. Or kung di ganun unmarried ay maglalaro ang edad niya sa 39 pababa. So,
Asahan natin na itong taong kinukwento ko, magiging workaholic. Okay? Sa taon na to, kung walang work, edi magkaka-work. Ano pa ba? Ibang case, baka makatanggap siya ng regalo, kundi regalo, baka ma-promote siya. Or sabihin natin mayroon siyang nilalakad na or ina-assist or ewan ko kung anong inaasikaso niya or ginagawa. Kung nasan man yung attention niya, mukhang magkakaroon ng progress. Okay? Or improvement. Asahan din natin ang loyalty sa workplace. Kung empleyado, wala akong nakikitang resignation. Ma-appreciate itong taong to sa workplace. May paparating na opportunity kasi sa kanya So, kundi promotion, edi recognition, award, reward, o magbubunga ang kanyang pinaghirapan. Ngayon, kung single yung nanonood, sabihin natin, may chance dito kasi ng love life. So, depende. Kung single siya, may new or old lover na paparating sa buhay niya. Sabagay, yung kanina nga single din di ba? Darating yung ex. Pero dito sa case na to, in general na. Pero again, dun lang siya tatama sa babae. Pero kanina kasi, lalaki sa bagay. Pwede rin namang babae kung extrovert. Pero sa case na to kasi, detalyado tayo. Ang tatamaan ng reading na to ay unmarried woman or nasa 40 na lang, 40 pababa. Siya yung single, siya yung magkakaroon ng new love life or reconciliation ay posible sa taon na to. Ilang minuto na ba to? 24 minutes na pala to. So, dito tayo mag-end. Pang masasabi nito. Slow. Humility. Ano yun? Slow plus humility. Parang ang dating wag magmadali. Wag magmadali. O wag masyadong competitive siguro at maging
humble or magpakumbaba. Ganun dating. So, para lang to sa selected few people na maaring sa sobrang competitiveness ay naging toxic, kaya slow down at maging humble. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.